Hello mga bossing. Sa video na to mga bossing, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag-assemble ng RCF15. At shoutout pala dyan sa ating mga followers. Shoutout sa inyo mga boss. Maraming salamat sa panonood sa mga ina-upload ko na video. At sa lalong lalo na sa mga nag-share nitong mga video ko, maraming salamat sa inyo mga boss. At sa mga hindi ko pala followers dyan, palambing naman mga boss. Yan, mabilis lang gumawa nitong RCF15 mga bossing. Parang ano lang, parang nagbuo ka lang din ng L40 box, ganun lang din. Sinunod lang natin yung bandang taas, sinunod yung likod, tapos nilagay natin yung bracing sa likod. Bali dalawang pirasong bracing pala yung nilagay natin na pahaba sa likod mga boss. Tapos ito naman yung kinakabit natin ngayon, bracing naman yan sa ilalim. Ayan. Bali inuna na natin itornilyo yan mga bracing na yan para lapat na lapat talaga. Hindi siya basta basta kikilos pag nilagay na natin yung mga parts sa loob. Ayan. Ayan naman, nilagay na natin yung frame ng speaker. Bali nasimbola natin kasi hindi na natin ma-screw yan pag nalapat na dun sa loob, kaya asimbol na natin yan dyan banda. Bali screw na rin yan natin. Ayan. Bali yung kabitan pala ng nito mga bossing, yung kabitan ng takip sa harap, bali binuo na rin natin. Pero kahit hindi buo yan, pwede naman. Gusto ko lang buo para mas matibay, tsaka mas mabilis, mas accurate pag buo. Ayan. Bali assemble na siya, yung lagayan ng speaker tsaka yung kapitan ng takip bago natin ilagay. Bali pinex na natin yan. Ayan, pwede na natin ilagay yung yung sa bandang taas. Ganyan lang kabilis mga bossing, basta siguraduhin nyo lang na yung tabas niyan lahat accurate pagkatabas, para pag i-assemble mo na hindi ka na mahirapan kasi wala ka nang babaguhin. Pako ka lang ng pako pag tama yung tabas mo, tsaka magiging accurate din yung pagkabuo nun, yung accurate din yung pagkatabas. Yan naman mga bossing. Bali yan, bracing yan sa batang taas kasi maglagay tayo ng plunger dyan para medyo matibay yung kakapitan ng plunger. Yan, bali isiseld na natin ng screw yan mga bossing. Bali yung gamit pala natin na screw dyan mga boss, bali dos yung haba, tapos yung rod nail naman na gamit natin F30, kasi yung F30 tamang tama lang yan, hindi tatagos sa dalawang doble na 3/4. Ayan. Bali sasarado na natin siya. Syempre hindi mawawala yung mga boss, yung stick well pag gumawa tayo. Mga mamasisela naman, maganda dyan gamitin yung epoxy o di kaya yung tight band, Pioneer epoxy, ganda yun. Isisil na natin ng screw. Yung pala mga bossing, sa mga nagtatanong kung ano yung gamit ko na pangbaon ng screw, yan ang tawag dyan, impact drive.
Yan. Mas madali yan gamitin kaysa mga ordinaryong barena. Kasi yan, kung matigas yung ini-screwhan mo, ini-impact niya, hinahammer mo habang binabaon yung tornilyo. Kaya ang bilis-bilis lang niya gamitin. Bali yung brand pala niyan, DeWalt DCF 887 at yung ano yung model. Ayan, tapos na. Yan lang kabilis. Ilagay na natin yung ano, yung kapit. Ito na mga boss, yung ating RCF 15. Nabuo na natin. Ayan. Solid na siya mga boss. Ayan, update ko na lang kayo nito kung finish na, kung ano yung tsura nito.